dito ang nag-i-enjoy sa blessing ng Panginoon. Amen. Dinig ko, may parating na blessing yung kapatid namin dito. Amen. Siyempre, dapat tayong lahat, hindi lang isa, no? Dapat hindi lang po isa sa anak ng Diyos ang nakaka-receive ng blessing. Lahat po tayo nakaka-receive ng blessing if we claim it. Kasi sabi nga sa Biblia, ang daming promise ang Panginoon na mga blessing para sa kanyang mga anak. So, ang pagpagpala ng Diyos ay kamangha-mangha. Gusto ng Panginoon, araw-araw, ini-bless tayo. Amen po. Pagising pa lang, blessing na. Ang hininga natin, blessing. Kahit nasa problema tayo, nakakangiti tayo, blessing yon. Kasi hindi lahat na nasa circumstances, bad circumstances, nakakapagpuri. At hindi rin lahat nakakapagpasalamat kahit may mga problemang dumarating. Amen? So, ngayon po, gusto ko pong i-share sa inyo ang 2 Corinthians 9:6. Alam ko, we are all familiar with this. Sabi dito, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Amen? So, nakaka-relate po ba tayo dito sa verse na ito? Whoever sows sparingly will also reap sparingly. So, ito, sinasabi dito, kung sino nagtatanim ng kunti, mag-aani ng kunti. Pero kung tatanim ka ng madami, aani ka ng madami. Ano kayang maganda, no? Kung doon na lang ako sa madaming itatanim ko para makaani ako ng, amen. Agree dito yung mga kapatiran dito sa on-site. Sana po ang nandyan po sa online, type amen po kung ma-agree kayo, amen po ang lahat. So, kaya mga kapatid, dapat ganito pala ang natin, ang iniisip natin, na mayroon palang ang Panginoon, alamin natin na tinitingnan ng Panginoon kung anong ginagawa natin. Alam niya ang mga nasa isip natin, gaya ng BS natin, kung anong iniisip natin, kung anong ginagawa natin. Alam ni Lord. Kung anong nasa puso natin, alam din ni Lord. Kaya mga kapatid, dapat tayo'y magtanim sa ministry or magtanim tayo sa kingdom ng Panginoon nang may kagalakan, nang may kasiyahan, at nang kung pwede, sumobra pa. Oo, sobra pa ang dapat itanim natin. Sabihin natin dito sa tithes and offering. Sa tithes, pag-usapan natin kasi nasa tithes and offering tayo. Minsan may mga kapatiran, Kristiyanong nagtatites sila ng sobra. Kahit hindi lang 10%. Why? Kasi iniisip nila na gusto nilang mag-impok sila ng treasure in heaven. And at the same time, gusto nilang, kasi binibis nila, magbibigay ako kasi sabi ni Lord, kung magtanim ka ng kunti lang aanihin mo. Kung madami yung itatanim mo, madami kang aanihin. So parang ganun yung iniisip nila. So kahit alam nila, but hindi din sila nag-iisip na, dahil gusto kong i-bless nila ako, dahil gusto kong i-bless ako ni Lord, dapat mag-aano ako ng ganito, mag-extra tight ako. No. Dapat din kasi yung heart mo naka-align. Amen. Naka-align kung anong sinasabi na dapat masaya kang nagbibigay. Hindi ka napilitan at hindi ka na-pressure. Kaya yun ang doon mga kapatid. Kasi una-una, tinitingnan pa rin ni Lord kung ano ang ating puso. Hindi po yung kung anong sasabihin ni pastor, kung anong sasabihin ng mga nasa finance. Kasi titingnan na, kunti lang yung parang ganon. Hindi, wag po tayong ma-pressure kung anong sasabihin ng mga tao. Tayo kung ano ang ikakalugod sa ating Panginoon. Kung ano ang ikaka-glorify sa pangalan ng Panginoon. Kung anong makakatulong sa ministry ng Panginoon. Alam natin kung anong pangangailangan ng church at bilang isang Kristiyano at bilang isang
pumapasok doon sa isang Christian group, dapat tayo'y magtulungan para ang isang ministry, ang isang iglesia ay lumago, para ma-extend pa ang ministry ng Panginoon. Amen po ba? Kaya sa mga kapatid sa araw na ito, as we bring our offerings, could it be a our finances? Could it be our lives? Our talent? Let us offer it wholeheartedly. Let us offer it happily, generously, not with compulsion, not reluctant. Klaro pang sinabi ng Panginoon, not reluctant out of compulsion, but we give it because we love Jesus. We give it because He first loved us and we loved Him. Amen po? So